Xi Jinping hindi na daw nagpapakita, hindi na daw nahahagilap kung nasaan si Xi Jinping. At alam nyo ba mga kababayan na kung ang Pilipinas may isyong Duterte, may isyong Pogo, may isyong Sabungero, sa China may isyong korupsyon, malaking korupsyon at napakaraming high official ang pinagsisibak. Nako, hindi ko sure kung si Digong at si Xi Jinping ay parehong kinarma. Karma naman ang tawag dyan. Mga kababayan, karma na ang tawag dyan. Si Xi Jinping, isang beses na lang nakita, ngayon hindi na daw mahagilap kung nasaan. Eto, mga kababayan, papaano ko sa inyo ha. Naku, mga kababayan, my goodness. Si Xi Jinping, hindi na daw makikita. Marami daw mga trabahante sa kanilang gobyerno na pinagsisibak, mga high-ranking official. Kasi grabe ang korupsyon. Naku nga, tama nga lang, magkaibigan si Xi Jinping at si Digong. Kasi nga, pareho silang kurakot. Eto, mga kababayan. Wait lang ha, may ads lang. Come and purchase now. Ito na. Mga kababayan, naku, magugulat kayo dito. Hindi lang si Digong. Hindi pa rin nagpaparamdam sa publiko si Chinese President Xi Jinping. Sa katunayan, hindi rin naramdaman ang kanyang presensya sa taunang pagpupulong ng BRICS nations. Dagdag pa rito ang pagkasibak ng ilan sa kanyang high-ranking Chinese military officials. Ang tanong, hindi na ba sapat ang kapangyarihan ni President Xi Jinping upang makontrol ang kanyang pamahalaan? Nako! Sa kanyang pinakahuling public appearance noong July 8 ng taong ito, nagbigay si Xi ng words of encouragement sa mga bata na anya ay backbone ng China. Matapos ito, hindi na muling namataan ng publiko si Xi. Hindi rin ito nagbigay ng mga pahayag sa mga global issues, partikular sa taripang unti-unting ipinapataw ni US President Donald Trump sa mga bansa sa Asia. Matatandaan ding hindi nagparamdam si Xi sa annual conference ng Coalition of BRICS Nations kung saan siya ang central figure ng samahan na layong balansehin ang global powers na naging unstable dahil sa namuong trade war sa pagitan nila ni Trump. Usap-usapan rin ang nakaraang speech ni Hong Kong Prime Minister kung saan hindi na niya binanggit si President Xi, hindi tulad ng mga nakaraang taon na formal niya itong binabati. Nako! Sa ilang political analysts sa pagkakasangkot sa korupsyon. Nako mga kababayan, pakiramdam ko dito parang may kuditang mangyayari sa China. Ramdam ko. Tignan ninyo, yung mga bansa na sinakop ng China, isa na ang Hong Kong, parang binura na sa speech ng Hong Kong, panauhin ng Hong Kong, itong si Xi Jinping, hindi na daw halos binigkas ang pangalan nito. Nako, parang may sibakan yata ito, mga kababayan. Ito na nga sinasabi ko sa inyo, parang na-realize yata ng China na itong panggigipit ng China sa Pilipinas or sa pamumuno ni Xi Jinping ay hindi maganda. Kasi simula nung pinag-initan ng kampo ni Xi Jinping ang Pilipinas, mga kababayan, ay talaga namang nagsunod-sunod ang kamalasan nila. Bakit sila nagsunod-sunod ang kamalasan? Bumagsak ang ekonomiya. Nagpatayo ng mga proyekto, palpak, walang taong bumisita, walang masyadong turista, hindi kumikita. Tapos, pinag-initan pa sila ni Donald Trump dahil sa napakataas na taripa. Tapos ngayon, tignan ninyo, mga bansa na unti-unting bumibitaw sa pamamahala ni Xi Jinping kasi napakalaking korupsyon po. Ultimo, yung mga highest ranking military official, pinagsisibak na. Naku po mga kababayan, ito na nga'y sinasabi natin na yung mga lumang presidente dapat pagpapalitan na. Tignan ninyo mga kababayan, ultimo, itong si Hong Kong, Prime Minister ba to ng Hong Kong or panauhin ng Hong Kong? Hindi na binibigkas si Xi Jinping. Baka siguro pati Macau nito o pati Taiwan nito. Nako, mesmerisyo. Binanggit si President Xi, hindi tulad ng mga nakaraang taon na formal niya itong binabati. Nako! Sa ilang political analysts, pakiramdam ko talaga parang ang Hong Kong parang tatalikod na kay Xi Jinping. Kasi actually mga kababayan, bago lang kasi ang Hong Kong na balik sa pamumuno ni Xi Jinping. Dati kasing namuno dyan sa Hong Kong, hindi talaga pro Xi Jinping. Parang itong pro Xi Jinping dati na nanalo sa Hong Kong leaders, ay parang tumatalikod na at hindi na halos binibigkas ang pangalan. Wala nang maraming salamat, thank you so much for the Xi Jinping president. Ganyan. Wala na, hindi na daw
Hindi na binibigkas. Nako po, kinarma na. Hindi na nga daw mahagilap si Xi Jinping. Hindi na nagpaparamdam, hindi na nagpapakita sa mga economic issues. Wala na. Chief Executive ang tawag dito sa Hong Kong, sabi ni AC Takuyan. Hindi na. Dati itong Chief Executive na to, nagulat ang mga taga Hong Kong dito. Kaya anong nakaraan, nagprotesta sila. Anong taon yun na ang Hong Kong, grabe kagulo ng kalsada nila. Kay puro tao, nagpoprotesta. Dahil ayaw nga nilang magpahawak sa China. Ngayon, itong Chief Executive, nagulat ang mga Hong Kong national. Kasi, tatanungin mo ito, mga kababayan. Kapag nasa Hong Kong ka, tanungin mo yung mga taga Hong Kong, are you Chinese? Magagalit sila. Totoo yan, mga kababayan. Kapag nagtanong ka sa mga Hong Kong locals, pag tinanong, are you Chinese? No, I'm not Chinese. I am Hong Kongians. Gaganon sila. Nagagalit sila. I hate China. Gumaganon. Punta ka ng Vietnam. Punta ka ng Taiwan. Tanungin mo, are you Chinese? No, we hate China. Gaganon sila. Nagagalit sila. Pag sinabi mo doon sa Hong Kong, tanungin mo, are you Chinese? No, I'm not Chinese. I'm Hong Kong national. Gumaganon sila, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, ako, naranasan ko yan kasi namalingki din ako dati sa Hong Kong. Ayaw talaga. Sabi ni Norman Dilantar, ayaw naman talaga ng taga Hong Kong sa China, lalo na kay Xi Jinping. Kaya nga noong ibinalik sa China ang Hong Kong, panay ang rally nila. Sa totoo lang, mga kababayan, nagagalit sila pag tinawag mo ng are you Chinese? No, we're not Chinese, we're Hong Kong national. Gumaganon sila. Ako nga, muntik na ako mapagalitan nung tindero ng karne doon sa may Wan Chai. Namili ako dyan sa Wan Chai. Anong sabi? No, I'm not Chinese, I'm Hong Kong national. Ganon sila, galit sila. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, tingnan nyo. Sa pagkakasangkot sa korupsyon at pagkakasibak umano ng ilang matataas na opisyal ni Xi, na bahagi ng decision-making body ng Central Military Commission ay senyales na humihina na ang impluensya ni Xi. Nako, humihina na. Parang unti-unti nang nagsiatrasan at bumaliktad ang mga hawak ni Xi Jinping ng mga malalaking tao. Kaya nasakop nga. Kaya nga, ito, sa totoo lang, mga kababayan, gusto kong i-explain sa inyo. Correct me if I'm wrong, ha? Kung tutuusin, itong Hong Kong ngayon, ang humawak sa kanila is mga rebelde. Noon, ang humahawak ngayon. Kaya nga sila tinatawag na CCP-NPA. Diba? Parang, kumbaga, kung si Juma Sison ang magiging president, hawak niya ang mga NPA. Yeah? Parang ganon. Kaya nga tinatawag silang CCP-NPA. Yeah? Kaya, basta parang ganon sila, mga kababayan, correct me if I'm wrong. Hindi sila yung talagang dati na gobyerno talaga. Sila kasi ngayon ay parang NPA. CCP ang China. Parang ganun sila, mga kababayan. Kaya siguro na-realize siguro ng mga ibang opisyalis na parang pangit mamamahala pag CCP o mga People's Communist Party. Parang mga ganun, mga komunista. 'Di ba sa atin pag sinabing komunista, rebelde, sabi ng mga grupo ni Digong. Sabi nga ni Bato, pag mga komunista, mga rebelde yan. Katulad ni Franz Castro, rebelde yan, 'di ba? Yan yung sabi ni Bato, mga komunista, mga rebelde daw. Hindi nila iniisip na yung sinisigaw-sigaw ng komunista sa Pilipinas, napapakinabangan din nila. Kadalasan naman sa mga komunista ang sigaw, itaas ang sahod, ibaba ang kuryente, ibaba ang tubig, ibaba ang bilihin. Napapakinabangan din naman ni Bato. So, ganun po, mga kababayan, ang namuno sa China. Siguro nagising na ang gobyerno ng China, sisibakin na si Jinping. Parang kudita nga. Parang may kuditang mangyayari sa China. Kinarma na. Katulad kay Digong ngayon. Anong sinapit ni Digong? Ando na! Ito kahit na nagsisikap ang Chinese leader na paigtingin ang mga investigasyon sa korupsyon sa kanyang sariling gobyerno. Samantala, wala pang sagot ang China sa gobyerno ng Germany. Ipinatawag ng Berlin ang ambassador ng China para iprotesta ang paggamit ng Beijing ng laser laban sa military aircraft ng Germany. Kasi napansin kasi, mga kababayan, itong mga Chinese officials na simula nung si Xi Jinping ang namuno, napakatagal na ni Xi Jinping, sa totoo lang, mga kababayan, almost 10 years ba siya? 15 years na ba siyang namuno dyan? Puro nagkakaroon ng kaaway ang China. At tignan nyo, yung mga paninda sa China ay talaga namang hindi na halos na di-deliver sa ibang bansa kasi kinakalaban ba naman?
Oo, nagkakaroon ng kalaban ang China. Maraming bansa na kumakalaban sa kanila dahil sa pamumuno. So ngayon, ito na, si Xi Jinping nagtago na siguro. Hindi na nahagilap, hindi na daw nagpapakita sa taong bayan. Oo, maskin yung mga world leaders na summit, yung mga forum-forum, hindi na daw lumalabas. Best friend ni Digong yun eh. My best friend, Xi Jinping. Gawin natin na ang Pilipinas ay province of China. Di ba? Oy, Ma'am OFW 127, maraming salamat sa yung 25 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much. Pareho sila ni Digong. Pareho silang kinarma. Ito na nga, mga kababayan. So, yun. Yung ating topic. Klarong-klaro po. So, ito, Ma'am Shirley Fernandez, maraming salamat